Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong sino mang nagsasabing siya ay sa Panginoon ay dapat tumalikod sa paggawa ng masama. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa ikalawang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, 1 hanggang 4 na kabanata. Pagbati. Mula kay Pablo, isang apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na ipinadala upang ipahayag ang ipinangakong buhay na mayroon tayo kaisa ni Kristo Jesus. Kay Timoteo, aking mahal na anak, naway bigyan kayo ng Diyos Ama at Kristo Jesus na ating Panginoon ng biyaya, awa at kapayapaan. Pasasalamat at pampatibay loob. Nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Nagpapasalamat ako sa Kanya habang inaalala kita palagi sa aking mga panalangin gabi at araw. Naaalala ko ang iyong mga luha at gusto kitang makita upang ako ay mapuspos ng kagalakan. Naaalala ko ang tapat mong pananampalataya, ang uri ng pananampalataya na mayroon din ang iyong Lola Lois at ang iyong ina na si Eunice. Sigurado ako na mayroon ka rin ito. Dahil dito, ipinaaalala ko sa iyo na panatilihing buhay ang regalong ibinigay sa iyo ng Diyos nung ipinatong ko ang aking mga kamay sa iyo. Sapagkat ang Espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi nagpapahiya sa atin. Sa halip, pinupuno tayo ng Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Huwag kang mahiya kung gayon ng pagpapatotoo para sa ating Panginoon, maging ang ikahiya ako na isang bilanggo alang-alang kay Kristo. Sa halip, kunin mo ang parte mo ng pagdurusa para sa mabuting balita habang binibigyan ka ng Diyos ng lakas para dito. Iniligtas niya tayo at tinawag tayo upang maging kanyang sariling mga tao, hindi dahil sa ginawa natin, ngunit dahil sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ibinigay niya sa atin ang biyayang ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus bago ang simula ng panahon. Ngunit ngayon ay nahayag na sa atin sa pamamagitan ng pagdating ng ating tagapagligtas, si Kristo Jesus. Winakasan na niya ang kapangyarihan ng kamatayan at sa pamamagitan ng ebanghelyo ay inihayag ang walang kamatayang buhay. Hinirang ako ng Diyos bilang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balita at ito ang dahilan kung bakit ako nagdurusa sa mga bagay na ito. Ngunit puno pa rin ako ng tiwala dahil alam ko kung sino ang aking pinagkatiwalaan at natitiyak kong kaya niya na panatilihing ligtas hanggang sa araw na iyon ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Panghawakang mahigpit ang mga totoong salita na itinuro ko sa iyo bilang halimbawa na dapat mong tularan at manatili sa pananampalataya at pag-ibig na atin kaisa ni Kristo Jesus.
Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na naninirahan sa atin, ingatan mo ang mabubuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Alam mo na lahat ng nasa probinsya ng Asya kasama sina Pigelos at Hermogenes ay iniwan ako. Naway magpakita ng awa ang Panginoon sa pamilya ni Onesiforo dahil maraming beses niya akong pinasaya. Hindi niya ikinahihiya na ako ay nasa bilangguan sapagkat pagdating niya sa Roma, sinimulan niya akong hanapin hanggang sa matagpuan niya ako. Naway ipagkaloob sa kanya ng Panginoon ang kanyang awa sa araw na iyon. At alam na alam mo kung gaano kalaki ang ginawa niya para sa akin sa Efeso. Isang matapat na kawal ni Kristo Jesus. Para naman sa iyo, anak, magpakatatag ka sa pamamagitan ng biyayang nasa atin kaisa ni Kristo Jesus. Kunin mo ang mga aral na narinig mong ipinahayag ko sa harapan ng maraming saksi at ipagkatiwala mo ang mga ito sa mga taong mapagkakatiwalaan na makapagtuturo din sa iba. Kunin ang iyong parte sa pagdurusa bilang isang tapat na sundalo ni Kristo Jesus. Ang isang sundalong nasa aktibong tungkulin ay nais na palugdan ang kanyang namumunong opisyal at sa gayon ay hindi nakikialam sa mga gawain ng buhay sibilyan. Ang isang atleta na tumatakbo sa isang karera ay hindi maaaring manalo ng premyo maliban kung siya ay sumusunod sa mga patakaran. Ang magsasaka na gumawa ng mabibigat na gawain ang dapat magkaroon ng unang bahagi ng ani. Isipin mo ang sinasabi ko, dahil bibigyan ka ng Panginoon ng pangunawa sa lahat ng ito. Alalahanin si Hesukristo na nabuhay mula sa kamatayan na isang inapo ni David, gaya ng itinuturo sa mabuting balita na aking ipinangangaral. Dahil ipinangangaral ko ang mabuting balita, nagdurusa ako at nakadena pa ako na parang kriminal. Ngunit ang salita ng Diyos ay wala sa tanikala. Kaya tinitiis ko ang lahat alang-alang sa mga taong pinili ng Diyos, upang sila rin ay makamtan ang kaligtasang dumarating sa pamamagitan ni Kristo Jesus at maghahatid ng walang hanggang kaluwalhatian. Ito ay isang tunay na kasabihan. Kung tayo ay namatay na kasama niya, mabubuhay din tayo kasama siya. Kung patuloy tayong magtitiis, tayo rin ay mamumuno kasama niya. Kung itatanggi natin siya, itatanggi din niya tayo. Kung hindi tayo tapat, nananatili siyang tapat dahil hindi siya maaaring magsinungaling sa kanyang sarili. Ang naaprobahang manggagawa. Ipaalala ito sa iyong mga tao at bigyan sila ng mataimtim na babala sa presensya ng Diyos na huwag makipag-away dahil sa mga salita. Wala itong kabutihan, ngunit sinisira lamang ang mga taong nakikinig. Gawin ang iyong makakaya upang makamit ang buong pagsang-ayon sa paningin ng Diyos bilang isang manggagawa na hindi ikinahihiya ang kanyang trabaho, isa na wastong nagtuturo ng mensahe ng katotohanan ng Diyos. Iwasan ang mga bastos at hangal na talakayan
na nagpapalayo lamang sa mga tao sa Diyos. Ang gayong pagtuturo ay parang isang bukas na sugat na kumakain ng laman. Ang dalawang lalaking nagturo ng mga bagay na ito ay sina Hymenaeus at Philetus. Iniwan nila ang daan ng katotohanan at sinisira ang pananampalataya ng ilang mananampalataya sa pagsasabing naganap na ang ating muling pagkabuhay. Ngunit, ang matibay na pundasyon na inilatag ng Diyos ay hindi mayayanig, at dito nakasulat ang mga salitang ito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya, at ang sinumang nagsasabing siya ay sa Panginoon ay dapat tumalikod sa paggawa ng masama. Sa isang malaking bahay ay may lahat ng iba't ibang uri ng mga pinggan at mangkok. Ang ilan ay gawa sa pilak at ginto, ang iba ay gawa sa kahoy at luwad. Ang ilan ay para sa mga espesyal na okasyon, iba para sa ordinaryong paggamit. Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa lahat ng masasamang bagay na iyon, gagamitin siya para sa mga espesyal na layunin dahil siya ay dedikado at kapaki-pakinabang sa kanyang Panginoon, handang magamit sa bawat mabuting gawa. Iwasan ang hilig ng kabataan at magsikap para sa katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga dalisay na puso na tumatawag sa Panginoon para sa tulong. Ngunit lumayo sa mga hangal at walang kaalam-alam na mga argumento. Alam mong nauuwi sila sa awayan. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Dapat siyang maging mabait sa lahat, isang mabuti at matiyagang guro, na banayad habang itinutuwid ang kanyang mga kalaban. Dahil maaaring bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. At pagkatapos ay magkakaroon sila ng katinuan at makakatakas mula sa bitag ng dyablo na nakahuli sa kanila at nagpasunod sa kanyang kalooban. Ang mga huling araw. Tandaan na magkakaroon ng mahihirap na sandali sa mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim, mayabang at mapagmataas. Sila ay magiging mapang-insulto, masuwayin sa kanilang mga magulang, walang utang na loob at hindi relihiyoso. Sila ay magiging malupit, walang awa, mapanirang puri, marahas at mabangis. Kapopuotan nila ang mabuti. Sila ay magiging taksil, walang ingat at namamaga sa pagmamataas. Mamahalin nila ang kasiyahan kaysa sa Diyos. Mananatili sila sa panlabas na anyo ng ating relihiyon. Ngunit tatanggihan ang tunay na kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganyang tao. Pumapasok ang ilan sa kanila sa mga bahay ng mga tao at nakukuha nilang kontrolin ang mga mahihinang babae na nabibigatan sa pagsisisi ng kanilang mga kasalanan at hinihimok ng lahat ng uri ng pagnanasa. Mga babaeng laging nagsisikap na matuto, ngunit hindi kailanman makakaalam ng katotohanan. Kung paanong sina Janes at Jambres ay sumasalungat kay Moises, gayon din ang mga taong ito ay sumasalungat sa katotohanan. Mga taong hindi gumagana ang isip at sa pananampalataya ay mga nabigo. Ngunit hindi sila makalalayo dahil makikita ng lahat kung gaano sila kahangal.
iyon ang siyang nangyari kina Janes at Jambres. Mga huling tagubilin. Ngunit sinunod mo ang aking turo, ang aking ugali at ang aking layunin sa buhay. Naobserbahan mo ang aking pananampalataya, ang aking pasensya, ang aking pag-ibig, ang aking pagtitiis, ang aking mga persekusyon, at ang aking mga pagdurusa. Alam mo ang lahat na nangyari sa akin sa Antioquia, Iconia at Listra, ang kakilakilabot na mga pag-uusik na aking tiniis. Ngunit iniligtas ako ng Panginoon mula sa kanilang lahat. Ang bawat isa na gustong mamuhay ng makadiyos na buhay na kaisa ni Kristo Jesus ay uusigin. At ang mga masasamang tao at mga impostor ay patuloy na lalala mula sa masama hanggang sa pinakamasama. Nililin lang ang iba at nililin lang ang kanilang mga sarili. Ngunit para sa iyo, magpatuloy sa mga katotohanang itinuro sa iyo at matatag na maniwala. Alam mo kung sino ang iyong mga guro at naaalala mo na mula pa noong bata ka, alam mo ang banal na kasulatan na kayang magbigay sa iyo ng karunungan na humahantong sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid ng mga kamalian, at sa pagtuturo para sa matuwid na pamumuhay, upang ang taong naglilingkod sa Diyos ay maging ganap na kwalipikado at masangkapan ng lahat ng uri ng mabuting gawa. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang hahatol sa buhay at patay, at dahil darating siya upang mamuno bilang hari, ikaw ay taimtim kong hinihimok upang ipangaral ang mensahe, upang igiit sa oras na ipinahayag ito, tama man o hindi ang oras, upang kumbinsihin, sisihin at hikayatin habang nagtuturo ka ng buong pasensya. Darating ang panahon na ang mga tao ay hindi makikinig sa tamang doktrina, ngunit susundin ang kanilang sariling mga pagnanasa at makapangongolektan ng parami para sa kanilang mga sarili ng mga guro na magsasabi sa kanila ng kung ano ang kanilang pinangangatihang marinig. Tatalikod sila sa pakikinig sa katotohanan at ibibigay ang kanilang atensyon sa mga alamat. Ngunit dapat mong panatilihin ang pagpipigil sa iyong sarili sa lahat ng pagkakataon. Tiisin ang paghihirap, gawin ang gawain ng isang mangangaral ng mabuting balita, at gampanan mo ang iyong buong tungkulin bilang lingkod ng Diyos. Para sa akin, dumating na ang oras para ako ay ihain. Oras na para umalis ako sa buhay na ito. Ginawa ko ang aking makakaya sa karera. Tinakbo ko ang buong distansya at iningatan ko ang pananampalataya. At ngayon ay naghihintay sa akin ang gantimpala ng tagumpay na iginawad para sa isang matuwid na buhay. Ang gantimpala na ibinigay ng Panginoon, ang matuwid na hukom, ay magbibigay sa akin sa araw na iyon. At hindi lang sa akin, ngunit sa lahat ng naghihintay na may pagmamahal na magpakita sa Kanya. Mga personal na salita at pangwakas na pagbati.
Gawin mo ang iyong makakaya na lumapit sa akin sa lalong madaling panahon. Si Demas ay umibig sa kasalukuyang mundo at iniwan ako patungong Tesalonika. Si Crescens ay pumunta sa Galacia at si Tito sa Dalmacia. Si Lucas lang ang kasama ko. Kunin mo si Marcos at isama mo siya dahil matutulungan niya ako sa gawain. Isinugo ko si Tychicus sa Efeso. Kapag pumunta ka, dalhin mo ang aking balabal na iniwan ko sa Troas kay Carpus. Dalhin din ang mga libro at lalo na ang mga gawa sa pergamino. Malaking pinsala ang ginawa sa akin ni Alexander na panday. Gagantimpalaan siya ng Panginoon ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya mismo dahil siya ay marahas at sumalungat sa aming mensahe. Walang tumayo sa tabi ko sa unang pagkakataon na ipinagtanggol ko ang aking sarili. Iniwan ako ng lahat. Huwag sana itong ibilang ng Diyos laban sa kanila. Ngunit ang Panginoon ay nananatili sa akin at binigyan ako ng lakas upang maipahayag ko ang buong mensahe para marinig ng lahat ng mga hintil. At ako ay nailigtas mula sa paghatol ng kamatayan. At ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng kasamaan at dadalhin akong ligtas sa kanyang makalangit na kaharian. Sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Nagpadala ako ng mga pagbati kina Priscilla at Aquila at sa pamilya ni Onesiforo. Si Erastus ay nanatili sa Corinto at iniwan ko si Trophimus sa Mileto dahil siya ay may sakit. Gawin ang iyong makakaya upang makapunta bago ang taglamig. Sina Eubulus, Pudens, Linus at Claudia ay bumabati at gayon din ang lahat ng iba pang mga kapatid na Kristiyano. Sumaiyong espiritu ang Panginoon. Sumainyong lahat ang biyaya ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.